1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, ito, nako, happy ako dahil nakapagpahinga tayo ng maaga and then, nandito lang tayo sa bahay. Mamaya, meron akong mga eksena at ganap. Pero ngayong araw na to, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin syempre magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga makasolid na makamamasam dyan. Talaga naman na grabe ang suporta. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. So, yon. Sa mga bumabati, syempre, my birthday is not over. Syempre, pwede pa rin kayong magregalo kung gusto ninyo, kung bukal sa kalooban ninyo. Kung hindi naman, ay okay lang. And then, ayun. So, syempre, mayroon din akong mga gustong pasalamatan talaga na talagang eto, grabe yung pagmamahal, suporta, lahat-lahat. Syempre si Madam Catherine Kane, thank you so much. And then of course, si Ninong Perfecto Enchong Jr., maraming salamat. And then gusto ko rin pasalamatan syempre si Dr. Glenn Pascual, si Attorney Cornelo Dilag at saka si Maverick, si Madam Jenalina Paton, Madam Henrietta Solidad, maraming salamat guys. Syempre sa support and love. And then of course, Barbet Elizalde, thank you so much. And dyan din syempre si Rosel 2016 na talaga naman loyal sa atin. Maraming salamat. Syempre, gusto ko rin pasalamatan si John Hervey. Ayun! So, yun, hindi ko nakalimutan si John Hervey na talagang mahal na mahal ako. At hindi lang yan, syempre, kayong lahat. At ang nag-iisang Diyosa na si Christine Ann Perez na nagmamaganda at nagmamataray. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, thank you so much sa love and support na talagang binibigay ninyo at sobrang na-appreciate ko kayo sa buhay ko. Maraming salamat. Hindi lang sila, kayong lahat. So, yon. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, my gosh, nagtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga, nako, si Madam Osmel nagtataray. Dahil sabing ganon, hindi daw siya pabor sa mga kandidatan ng Miss Universe na gumagamit ng contact lens. O, diba? So, yon. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay opinion niya yan. So, syempre lahat naman tayo valid naman sa mga opinion natin. Ayun yung gusto niya. Ako mataas ang respeto ko kay Osmel dahil marami na itong napatunayan pagdating sa mundo ng pageantry at hindi lang talaga siya nakagawa ng mga beauty queens na talagang masasabi natin na kinilala natin. Talagang masasabi ko din, just kung hindi mo mabilang sa kamay mo, yung mga na-produce niyang mga beauty queens mula sa Miss World, Miss Universe, Miss International, sa lahat ng pageant. Kaya may karapatan siya na magtaray. Kumbaga alam niya kung ano ang makakabuti at hindi sa isang kandidata. And then para sa akin, opinion niya yon. So yun yung gusto niya, ayun yung sinasabi niya. And ako naman ang tatanungin nyo, disagree and agree. Agree ako dun sa part na
Yes, bakit hindi mo ipakita yung totoo mong ganda, 'di ba? So, pa 'di ba naman yung mata kailangan pang iretoke, charot. So, ako para sa akin, hindi nila kailangan magsuot ng contact lens kung hindi naman kinakailangan, kung malinaw naman yung mga mata nila. Ang kailangan lang siguro ay pagandahin ang makeup nila pagdating sa mata. Kung maganda kasi ang mata mo, bilang isang beauty queen, may emphasize yan eh, na alam mo yon. Ako, agree ako. Pero kung gagamit ng contact lens, wag naman sana yung mga color, ano ba to? Mga color blue, mga color kung ano-anong kulay. Siguro tama lang yung brown. Oo, pero kasi sa gabi, hindi rin naman makikita yan. Eh, bakit ka pa maglalagay? O, di ba? So, siguro gusto ng ibang kandidata na maging smoky eyes or kung gusto nila na mas parang lumutang ang ganda nila kasi kapag may contact lens ka naman talaga, gaganda ka talaga ng bonggang-bongga. So, para sa akin, ayun din, sa kabilang side, okay lang din naman. Kasi, kung bagay naman sa'yo, di ba? So, ako para sa akin, mas gusto ko pa rin sa kandidata na hindi mo naman kailangan maglagay, wag ka na maglagay. O, pakita mo yung natural beauty mo. And then choices yun ng judges kung gusto nila may contact lens yung babae o wala. Hindi lang naman sa basihan sa ganda ng mata ang pinag-uusapan ng isang beauty queen, kundi yung kabuuan niya bilang isang tao, di ba? So, alam niyo naman si Madam Osmel, medyo mataray. So, hayaan na natin siya. Pero, nire-respeto ko kung ano yung sinasabi niya diyan dahil opinion niya yan. Pero syempre, ando doon pa rin ako kung ano ang makakabuti sa isang girl, and then kung hindi naman kinakailangan maglagay, wag na lang maglagay. Pero kung kinakailangan parang mas maging maganda ka at yun yung nafe-feel mo, go ahead. Di ba? So yun, kanya-kanyang opinion lang yan, and then dapat lang natin siguro unawain yung anong ibig niya sabihin at kung ano yung gusto niyang imensahe sa mga nagiging kandidata ng Miss Universe. Much better na wala kung maganda ka naman talaga. Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Mr. Nawat, MGI will invest more on stage production this year. So, whole world can see Thailand's potential. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Actually, nakita naman na ng buong mundo ang potential ng Thailand pagdating sa mga pageant. Hindi lang sa Miss Grand, hindi lang sa Miss Universe Thailand. Noon-noon pa, talagang marami nang humahanga na ang production talaga ng mga pageant dito sa Thailand ay talagang nag-level up ng bonggang-bongga. At sila talaga ang masasabi natin, nako, pagdating sa production, winner no winner. Dati, ang hinahangaan ko sa mga ganyan USA, di ba? Kasi kapag nagmi-Miss USA, nagmi-Miss Universe, pero ngayon natutuwa ako kasi nanggagaling na sa Asia ngayon ang pinakamagandang production. And then follow by Vietnam, 'di ba? Sa Vietnam magaling din at sa mga iba pang mga national pageant sa Asia, 'di ba? So 'yon. Kaya ang parang feeling ko, hindi na kailangan i-prove pa ni Mr. Nawat yung ganda ng kanilang production. Pero, syempre, dahil ngayon, hawak niya rin ang Miss Universe at nakita naman natin sa Miss Universe Thailand kung paano siya nagpasabog ng bonggang-bongga in terms of production. So, looking forward ako na ano kayang ipapakita nilang production sa Miss Universe, di ba? And then, dito sa Miss Grand, syempre, makukumpara yan ang Grand and Universe dahil ang Grand ay kay Mr. Nawat, natural, papagandahin niya yan ng bonggang-bongga at naniniwala ako na talagang kakabog yan at lahat tayo ay mamamangha. So, potential, nakita na natin ang potential ng Thailand na talagang level up ang kanilang bansa pagdating sa mga pageant. Kaya masasabi natin na talagang magaling silang mag-host, magaling sila gumawa ng production, at sana lang talaga ang Pilipinas ay makasabay sa ganitong mga production na katulad ng ginagawa ng Thailand. At hindi lang tayo sa pagiging powerhouse, kundi makipagsabayan talaga ang Pilipinas sa galing at potential. Diba? So, yon. Kaya, namamangha ako sa kanila and I hope na sana magawa yan ng bansa natin sa mga pageant na hineheld or sa mga pageant na pinoproduce or sa mga pageant na ipinapakita sa atin. Kasi syempre, dapat talaga nagle-level up ang lahat, di ba? So, yan. So, I'm so glad and congratulations syempre kay Mr. Nawat dahil sa kanyang galing pagdating sa ganitong mga larangan ng
beauty pageant. Ako pa naman, isa sa mga tinitignan ko talaga sa pageant. Ako sa akin, ang production number. O kaya yun nawala na yung production number ng Miss Universe, sobrang nalungkot ako dyan. And then, ayun nga, iniisip ko na ngayong taon na to mukhang babalik yan. Kung ano yung mga nakagisnan natin with level up. O, di ba? So, yun. So, I'm so excited kung ano yung ipapakita ni Mr. Nawat sa darating na competition nila sa Miss Grand at kung paano niya papantayan. Pero ang tanong, hindi kaya pagsawaan kasi di ba parang ang nakikita natin, okay, nagawa na yan kasi syempre kailangan niya i-prove yung sarili niya. Hindi kaya dumating sa punto na parang mahirapan din siya dahil sa sobrang pagpapaganda at maubusan siya ng idea kung ano yung gagawin or magkapare-parehas na sila in the future, di ba? So, yun yung mga tumatakbo sa utak ko. Pero, sa ngayon, wala tayong dapat ihusga kundi suportahan ang Miss Grand, suportahan ang Miss Universe, suportahan ang lahat ng pageant. At mabuhay, di ba? So kahit sa Vietnam, magaling din silang gumawa. Nakita naman natin kung paano sila nagpapapageant doon, yung mga Miss Charm, in fairness. So maganda din. Siguro kailangan lang ng proper na plano, proper na, alam mo yon, eksena, so yon. So talagang bongga din. And I hope sana sa Pilipinas din, no, katulad ng mga Miss Earth, Binibining Pilipinas, ayan, Miss Universe Philippines, Miss World, ayan, lahat yan. Ganon. And then, let's see in the future, diba? So, yon. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, ito nga, nako, grabe, ang dami-dami ngayon, chika, at mainit na pinag-uusapan sa social media. Isa na nga dito, si Celeste Cortesi, gusto nyo pa bang sumali? Kung sasali siya, saan nyo siya pasasalihin? Sa Supra or sa Grand? Kung akong tatanungin ninyo, syempre, mas gusto kong wag na. Tama yung desisyon na wag na siyang sumali sa pageant. Kasi di ba yun yung sabi niya, ayoko nang sumali. Off na ako sa pageant. Ayun yung mga binitawan niyang salita. Pero yung iba, yung ibang national director, yung mga ibang tao, talagang sumali ka, sumali ka, sumali ka. Miss Universe Philippines na siya na dati siyang Miss Earth Philippines. Kumbaga, full achievement na to eh. Kumbaga, parang ano pa bang kailangan patunayan ng isang Celeste Cortesi para sa isang pageant. Kumbaga parang nagawa niya na yan at nakarating na nga siya sa universe. O, di ba? Hindi naman niya siguro ang goal ay gusto ko maging reyna dahil naging reyna na siya. Reyna siya sa Miss Earth Philippines, reyna siya sa sa Miss Universe Philippines, and then ayun, naging finalist din siya sa Miss Earth, and then sa Universe, ayun nga lang, medyo hindi naging maganda yung huling laban niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya tatatak bilang binibini or bilang reyna ng Pilipinas. Kumbaga para sa akin, Celeste Cortesi, she's amazing already. Pero kung tatanungin mo, kung gusto mo pa ba siyang magbalik sa Miss Grand or sa Supra, I think better Supra. Kaya lang parang Miss Universe Philippines ka tapos biglang magsusupra ka. Parang ang labo, di ba? So, ibig sabihin, sasali uli siya sa Miss Universe Philippines and then, ang ibibigay na corona sa kanya doon ay supranational. Parang kalokohan. Kung i-appoint siya, oo. And then, willing pa ba siya mag-invest ng money para sa Miss Grand, para lang mapag-usapan, then after all, anong mangyayari? Di ba? So, yon. So, ako, para sa akin, is enough na kung ano ang narating niya at kung ano ang meron siya ngayon. So, Celeste Cortesi, mananatiling Miss Universe Philippines para sa akin forever. Di ba? So, wala na siyang dapat patunayan kasi na-prove niya na yan at nagawa niya na yan ng bonggang-bongga. Diyos ko, eksena pa ba? And then, of course, Xin Xiao, mabuhay from Vietnam. So, eto nga, syempre yung mga kandidata sa Miss Cosmo ay talagang painit na painit ang mga eksena nila doon. At isa nga sa mga talagang ume-eksena ng bonggang-bongga ang ating pambato na si Chelsea Fernandez. So, anong chika mo sa kanya, Mama Sam? Nakita ko na parang may passing show sila dyan. And then, ayun nga, natutuwa ako kay Chelsea Fernandez kasi talagang ganda-gandahan talaga yung lola mo. Ako, to be honest, may tiwala ako sa
magiging eksena dito ni Chelsea Fernandez kasi alam naman natin kung eksenahan din naman ang pag-uusapan ay talagang kakabugyan. Oo, wala tayong question doon, walang duda yon. Talagang ibibigay niya talaga ang 100% para sa akin. Pero nandoon ako sa part na kailangan niya pa rin paghandaan. So sa mga nagtatanong, kailan ba ang Miss Cosmo? Sa December. At mag-start ang pageant nila ng November 20 at matatapos ng 18 yata or 19. It's almost a month. And then, parang feeling ko, Chelsea Fernandez, malayo ang mararating neto dito sa competition na to. Diyos ko, Chelsea Fernandez pa. Alam naman natin na talagang kabugera at ano yan, o may eksena talaga yan. Hindi yan basta-basta na nananahimik lang. Ibahin nyo yan. So ako para sa akin, she's ready. Lalo na nakita niya na yung mga candidates na magkukumpit dito. Ay! Maniwala ka sa akin, kakabugyan. Oo, ganon. At eksena yan ng bongga. Diba? Diyos ko, Chelsea Fernandez pa. Pag ano yan, ay nako, papalagyan. Maniwala kayo sa akin. But syempre, looking forward ako sa gagawin niyang preparasyon at looking forward ako kung ano ang magiging eksena niya talaga dito. Kaya, nagdesisyon ako, I will watch talaga dyan sa Miss Cosmo ngayon taon na to. Kumbaga parang, sige tignan nga natin kung ibibigay nila ang corona sa Pilipinas. Tignan nga natin kung isasama nila si Philippines sa top 5. Kasi di ba may control naman sila dyan. So parang feeling ko, kayang-kaya nila yan. Go! Di ba? Chelsea Fernandez, papalaban niya. And then, para naman sa sumunod natin, chika. So, eto nga, may eksena na si Miss Cote d'Ivoire. Now, na nasa Thailand. At ayun nga, may mga paandar na katulad ng ginawa ni Miss Catriona Gray. So, anong masasabi mo dito? Di bongga, idol talaga nila si Catriona, di ba? So, si Catriona, bago mag-Miss Universe, ay umeksena din ng ganyan. She's from Miss World, second runner-up si Cote d'Ivoire, di ba? Pero ako, para sa akin, siguro wag nyo nang gawin kung ano yung ginawa ni Catriona na nagpunta ng Thailand, nagsuot ng Thai costume, nakipaglaro do sa elepante. Wag nyo nang gawin yan. Kasi nagawa na yan ni Catriona. Parang na lang ninyong sinabi na anino kayo ni Catriona Gray, di ba? So better na ang gawin ninyo yung mga bago ninyong paandar. I-promote ninyo yung bansa ninyo. And then umeksena na kayo ng bonggang-bongga. Kung ako ha. And then, like example, ayan nga, hindi ko kailangan magsuot ng Thai silk para lang masabi na I'm here. O, di ba? So, much better siguro kung ginawa niya ay pinromote niya yung bansa niya kung ano ang meron and then ready to fight for the universe. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Nagawa na ni Catriona, gagawin pa ninyo. Ano kayo, copycat? O, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Dapat walang ganyan mga Mars. Dapat laban. Oo. So, ako sa totoo lang, kung si Maria Atisa manalo, ganyan ang gagawin, madidismaya ako eh. Kasi parang feeling ko, hindi niya kailangan pumunta ng Thailand para gawin yung mga bagay na pa-commercial na katulad ng ginawa ni Catriona. Kasi idea na yun ni Catriona eh. And I think better na magpasabog ka ng bonggang-bongga pag-commercial para sa Pilipinas. Na ayun nga, na I'm ready to go to Thailand. O, di ba? O kaya i-collab mo yung Philippines and Thailand. Yung mga tipong ganon. So, ewan ko ba, ang dami-dami namang pwedeng gawin. Bakit ba lagi ninyong tinitignan, dapat maging Catriona Gray level ako. Iba na yung pageant ngayon. Iba na nga yung may-ari. Iba na ang Miss Universe. Paghandaan ninyo kung magugustuhan kayo ni Kun An. Ayun. So, pero piling ko naman kay Cote d'Ivoire, lalaban niya ng bonggang-bonggang. Malay mo, maging runners-up ulit or mag-title, di ba? So, laban lang. So, ako naniniwala ako na may laban naman siya at eksena yan ng bonggang-bongga. So, para sa sumunod natin, chika, eto nga, Herlyn Budol. Bet na bet din ni Papa na what? So, tingin ninyo, dapat bang magbalik si Herlyn Budol in the future para sa Miss Grand Philippines? To be honest, gusto kong magbalik sa Miss Grand Philippines si Michelle Arceo at saka si Herlyn Budol ulit.
Aha. One more time. So, sila yung mga tipong unfinished na laban. Kumbaga, ako para sa akin, katulad niya ni Herlin Budols, di ba? Alam naman natin na close siya kay Nawat. And then, tignan natin, bigyan natin siya ng chance kung ready na yung sarili niya. And then, tignan natin kung ano ang magiging eksena niya sa darating na kompetisyon kung sakaling sasali siya. Kung kabugan, talagang kumakabog naman. Pero mas gusto ko na paghandaan niya ng bonggang-bongga. And then, Michelle Arceo, gusto ko siyang magbalik one more time. I think yung title niya ngayon na Miss Tourism World, i-embrace niya lang yan ng bonggang-bongga katulad ng ginagawa niya ngayon. No bitterness, parang sige lang, ito na yung binigay niyo sa akin, okay lang yan. Pero mas gusto ko trabahuhin niya to ng bonggang-bonggang ngayon. Kung yung mga past, training niya, hindi niya pinapansin masyado, kumbaga nag-hide uli siya after ng pageant. Gusto ko ngayon mas parang makita ng tao kung sino siya. Mas gusto kong maging masa siya, mas gusto kong ipakita niya sa tao na she deserve ng support ng mga tao. So yun, malay ninyo pagdating sa international pageant, yung tourism na yan, siya pala ang mag-uwi ng title, di ba? So yun, so ako parang looking forward ako sa mga magiging mangyayari pa kay Michelle Arceo kasi parang feeling ko, the more you're humble, the more you bless. And then, tama yung ginawa niya na, sige, i-accept ko ang corona, ipagpatuloy ko lang ang pagiging training neto, and then gamitin niya na maging popular siya. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun! So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!